ito ay nasabi nga din, nilabas po nila, may nakausap na doktor at sila po ay binigyan po ng atensyon, ay hindi na po yan magiging problema in the future. Tama po ba yun? Well, we'd like it po, Miss Jackie, na ganun ano ho. Pero yun nga po, wala kasing hard and fast rule kung 100% ganun ang mangyayari sa mga bata. Dahil maraming, well, tinatawag po nating risk factors, yung na-mention ko, marami pa ho yan. Pero sa kabilang banda, meron din naman pong resilience factors. So yung pagre-rehabilitate, yung pag-recover at pag-move forward ng isang bata, marami rin pong pwedeng maging dahilan. So, sa sarili niya, studies would show kapag malakas ang social support, meaning naniniwala sa kanya, inaagapay siya, sinasamahan, naniniwala sa story, tinutulungan, yon mga malalaking strong factors yon na magsasabi sa ating magiging mas maayos ang outcomes niya. Maraming risk factors. So, ang hirap ding sabihin na yung intervention enough will be enough na i-assure na mayroong siguradong pag-recover. Laging guarded lang po yung laging guarded lang yung ating expectations. But yung binibigay ho nating intervention sa kanila, ini-increase ba yung probability na they'd be really better? Yes. And yes, Miss Annie, susugan ko lang po. Pero yung intervention po, kasama naman po dito yung mga magulang at minsan ba yung mga kapatid rin po sa pamilya? Opo, mahalaga pong aspeto po yun. Depende nga rin po sa mga programs ng mga institutions. Hindi lang po talaga yung bata yung gusto nating tutukan, pero yung mga magulang din. So may mga institutions po na counseling, may family counseling, minsan po ideally may parenting class para hindi lang yung bata yung matutulungan, pero pati yung mga particularly yung mga parents or tumatayong magulang para matulungan sila paano tulungan ng anak nila. Ayan. Alam mo, napaka-importante nito ha. Pakinggan nyo mga kasambahay. Baka ito ay isa sa mga na-experience nyo right now. Napakalaga itong ating paksa ngayong hapon. Ma'am, let's talk about the programs. Ano po? Ano yung mga programa? Especially itong Amang Rodriguez Memorial Medical Center regarding child abuse issues. Anong mayroon po kayo? Thank you very much po, Doktora. Yes, Pwede Miss ba namin Anne. malaman? Opo. Ayan. Thank you. Yeah. Bilang level 1 na WCPU, yung nagagawa po namin sa ARMMC, number 1, may patungkol sa direct services. 24/7 po kami na mayroong medical services. So ibig sabihin, hindi porket abuse yung complaint, yun lang yung tutok. So kung merong ibang medical na concern, gagawin. So kasama na rin ho nun yung mga diagnostics, yung kung kailangan ng x-ray or CT scan or examinasyon sa dugo, ibibigay po yan. Sa usapang nagkaroon ng rape at warranted, pasok siya dun sa criteria na pwede siyang bigyan ng emergency contraception. Of course, may paliwanag na mahusay at may consent sa magulang, lalo na sa assent sa batang nakakaintindi, magbibigay tayo ng emergency contraception para iwasan yung hindi inaasahang pagbubuntis. Laging yun, hindi sa pilitan po ba. Also, we have medical legal. Meron po tayong binibigay na medical legal certificate. Social services din po, marami pong ginagawa ang ating mga social workers mula sa safety assessment. Pag yung babae o yung bata dumating, titingnan una, safe ba siya medically, tapos pangalawa, safe ba siya to go home.
ibig sabihin wala yung perpetrator sa bahay na naghihintay, wala sa labas para inaabangan siya, di ba? Safety rin from harm, yung suicide ba, self-harm. So, maraming safety assessments po yan. So, partner po ang doktor at ang social worker sa sagutan na yan. And then, other social services, kunyari ho, placement. Yung hindi na talaga siya pwedeng umuwi ng bahay. Yeah. Maghahanap po ngayon ng social workers natin ng next viable option. Mga ganun ho. So, meron po tayong lahat yan sa ospital. At ugnayan, lalong-lalo na. May limitasyon ho kasi ang ospital, di ho ba? Dahil hanggang doon lang kami yung saklaw ng ospital, gagawin namin lahat ng pwede namin gawin. Pero ine-endorse po. Social worker to social worker, i-endorse yung bata, ano yung ano na yung nangyari. Meron po kasi silang form dyan, yung SCAR, Suspected Child Abuse Report. May usapan yan. Kami rin, mga doktor, pag kailangang tingnan ng iba, kunyari surgeon, within the hospital, meron kaming ugnayan. Tapos, police.